Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito naman po tayo ngayon sa Manila, particularly dito sa Ayala Bridge. Nasa tapat na po natin. Please samahan niyo po ako mag-update dito as of today, March 22, 2025. Kaya nandito po tayo mag-update guys, kasi hanggang dito po ang Pasig River Esplanade Phase 4. Kaya gusto ko po ipakita sa inyo kung anong itsura dito guys. First time ko rin makapunta dito. Please samahan niyo po akong mag-update dito guys. As of today, March 22, 2025. Ang ganda din ng bridge na to. Similar din doon sa Quezon Bridge. Pupuntahan din po natin ang Quezon Bridge pagkatapos natin mag-update po dito. Nandito na po tayo mismo at meron din palang esplanade dito. Ayan po. Ayan po sa tapat natin ang Quezon Bridge. At yung may maraming mga puno, yan po ang Arroceros Forest Park. Pupunta din po tayo dyan sa may Arroceros Forest Park pagkatapos po natin dito. Sabi nga po ng Department of Human Settlements and Urban Development na hanggang dito ang Phase 4 or beyond dito sa Ayala Bridge. Kaya abangan na lang po natin kung kailan sisimulan. Diyan po tayo galing kanina. At ito po yung kabilang side ng bridge. Tatawid din po tayo dyan mamaya pagkatapos natin dito na side. Time check, 3 PM local time. Yung mga matataas na building po sa tapat natin, yan po ay eskolta. Tapat lang po niyan ay Pasig River Esplanade Phase 1. Dito pala na side yung sa tapat po natin, marami pala nakatira dyan mga barong-barong din. Or meron din namang medyo malaki-laki na bahay. Madami din sila guys. Siguro isang barangay din yan. Kasi hanggang doon pa yan sa Quezon Bridge may mga barong-barong din doon I'm not sure kung isang barangay lang ba yan sila or dalawa. Doon naman sa tapat natin, ayan ang dami pong mga barge doon at mga tugboats. Nakalabas na po tayo ng bridge. Yung sa kanan po ay papuntang Malacañang Palace, JP Laurel, Nagtahan, Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa at iba pang mga lugar. Ayan po yung direksyon na po nito ay papuntang Rojas Boulevard, Manila City Hall at iba pang mga lugar. Tatawid po tayo sa kabila guys, titingnan po natin kung anong makikita natin doon. Nakatawid na po tayo dito sa kabilang side ng Ayala Bridge. Yung Ayala Bridge guys ay isa po ito sa pinakalumang bridge
dito sa Metro Manila or along Pasig River at subok na matibay. Ayan po ang side ng Malacanang. Tingnan po natin dito sa kabilang river. Both sides maraming puno kaya napakaganda at malinis din ang ilog dito oh. Yeah, ito po yung pinakagilid dito. Wala naman po ako nakita ang may mga barong-barong dito or mga nakatira. Tara guys, punta na po tayo sa Arroceros Forest Park. Walking distance lang po. Ayan na po ang SM City Manila, sa tapat lang po natin. Ayan po ang Manila City Hall. At ito naman sa kabilang side ang SM City Manila. Okay guys, punta na po tayo sa Arroceros Forest Park. Napakalapit lang po dito. Pati yung Central Terminal ng LRT1. Dito na po mismo sa area. Ayan na sa kabilang side, meron pong bazaar dyan sa may KKK Park. Ayan po oh, dito po tayo dadaan mismo. Dito na po tayo sa Central Terminal ng LRT1. Katabi lang po niya ang Universidad de Manila. Napakaganda ng location ng school pala nito. Katabi lang mismo ng LRT station. Ito na po yung LRT1 Central Terminal. Dito na po tayo sa Arroceros Forest Park. Papasok na po tayo at wala namang pong bayad mamasyal dito. Mag-log-in lang po. Ayan na po ang gate at yung LRT1. Nakapasok na po tayo dito sa loob. Diretso na po tayo doon sa esplanade ng Arroceros Forest Park. Sa mga hindi po nakakaalam, bawal po dito magdadala ng food and drinks. Pinapaiwan po doon sa may security guard. Then kukunin nyo na lang po pagkatapos yung mamasyal dito. Kung mamasyal kayo dito guys, agahan nyo na lang po kasi hanggang 4:45 PM lang po sila dito. Ang timing po dito guys, kung mamasyal po kayo ay 8 AM hanggang 5 PM. But 4:45 PM, ina-advise na po nila ang mga visitors para lumabas. Kaya kung alanganin na po kayo sa oras, huwag na po kayong pumunta dito para hindi po masayang ang oras nyo. Yan o, napakagandang ang mamasyal dito, grabe, napaka-refreshing. At elevated yung walkways niya, bawal lumapak doon sa ground kasi nga may mga ahas din pala dito. Yan, meron din silang elevated walkways or footbridge, parang sa Manila Zoo may ganito sila. Sa aking paglilibot dito, wala naman po ako nakitang may drinking fountain dito. Anyway, maliit lang naman po ang park
at uminom na lang po kayo bago kayo pumasok dito. Bawal na po dito magdala ng food and drinks. Yan, dito na po tayo. Marami din mga nakatambay dito, karamihan mga estudyante. Malapit nga lang dito sa mga schools. Ayan na po sa harapan natin ang promenade ng Arroceros Forest Park or Esplanade. Doon po tayo galing kanina sa Ayala Bridge. Napakalapit nga lang po dito. Ayun po ang Quezon Bridge. Pupunta din po tayo dyan mamaya pagkatapos natin dito. Akit po muna tayo dito sa Arroceros Esplanade. Dyan po i-level ang Pasig River Esplanade from phase 1 hanggang dito or hanggang doon sa Ayala Bridge. Mataas din ang elevation ng Arroceros Esplanade. Nasa 10 baitang din. Ayan po ang laki ng barge at marami ding tugboats. May ginagawa yata dyan bandang dulo. May ilan din namang upuan dito. At maganda rin mamasyal dito, hindi ganun kadaming tao din. Kung hanggang dito na nga po ang Pasig River Esplanade at yung timing dito ay 8 AM hanggang 5 PM lang, so hindi ka na makapamasyal siguro dito kasi sarado na po eh. Ang entrance po naman siguro ay isa lang, yung dinaanan po natin kanina. Pangalan na po natin guys kung ano po ang gagawin nila pag matapos na po ang Pasig River Esplanade na phase 4. Ayan po sa tapat natin sa may gilid ng Tinta Market, may mga barong-barong din po dyan sa ilalim mismo ng bridge. Ito lang naman po ang Esplanade ng Arroceros. Maliit lang po siya. Maganda din naman po siya, may mga halaman, may mga lamppost. Yan, dito tayo dadaan sa may ramp. Okay guys, punta na po tayo sa Quezon Bridge. Katabi lang naman po ang Quezon Bridge sa Arroceros Park. Ayan na po oh. Diyan po tayo galing kanina sa may Esplanade. At ito na po ang palabas. Ito na po. Napakaliit lang po niya. Sulit naman po siyang pasyalan. Ayan po, may magandang CR din po dito. Wala pong bayad ang CR dito. Dalawa ang CR dito at saka doon sa harapan. Ayan po yung isang CR. At ito naman po yung pick up sa Gedli or kape sa gilid. Okay guys, labas na po tayo. Dito na po tayo guys sa Quezon Bridge. Ayan na po mismo ang Arroceros Forest Park. Diyan po tayo galing kanina. Doon po tayo galing kanina sa Ayala Bridge. Napakalapit nga lang po dito. Walking distance lang po. Ayan po ang Arroceros Esplanade. Diyan po i-connect mismo ang Pasig River Esplanade. I-level po nila dyan.
Yung kanan po ay papuntang Taft, Baclaran, Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Pagbaba po natin dito sa bridge ay Quiapo na po yan. At dyan po matatagpuan ng Quiapo Church. Dito na po tayo sa kabila. Ayan po sa tapat natin ang Lawton Ferry Station. Ayan guys, so as you can see may gumagawa doon sa footbridge. Siguro tatapusin na po nila yan. Ayan po, matagal na po kasi yan hindi pa natatapos. Ayan naman po ang Quinta Market at Quinta Ferry Station. Ayan po. Ayan, dito po mismo dadaan ang Pasig River Esplanade. Pagkatapos natin po dito, punta po tayo doon sa MacArthur Bridge, doon po sa tapat natin. Papuntang Pasig River Esplanade din po tayo sa phase 1 up to 3. Sobrang ganda tong Quezon Bridge kung nakapunta na po kayo dito. Yun nga lang po, kailangan talaga itong i-rehabilitate at linisin. So yung mga nakadaan lang po dito ang makakarelate. Tara guys, punta na tayo sa MacArthur Bridge para makita nyo rin po. Nandito na po tayo mismo sa MacArthur Bridge. Ayan po ang Lawton. Yung MacArthur Bridge ay dati po itong Santa Cruz Bridge. Maganda rin sana i-rehabilitate nila yung bridge na to. Kasi isa to sa pinakamatandang tulay dito sa Pasig River. Pagandahin nila katulad ng Jones Bridge at Binondo Intramuros Bridge. Pagbaba po natin ito ay Santa Cruz na po. May mga barong-barong din po pala dyan sa ilalim ng bridge. May mga barong-barong din pala dyan at mga tindahan. May mga nakatira nga po pala dyan.
naman po ay 4th gen train set bound for Fernando Po Jr. in Quezon City, formerly Roosevelt. Yan po ang pinakamagandang train ng LRT1. Napakabilis po niya. Grabe, napakaganda. Yan na po sa tapat natin ang Pasig River Esplanade Phase 1 sa likod po ng Post Office Building. Diyan po mismo idudugtong ang Phase 4 papuntang Ayala Bridge sa pinuntahan po natin kanina. Yung alam po, may nakatira din po pala dito sa likod ng Post Office Building. May mga barong-barong po. Ayan po. Ayun po sa tapat natin ay eskolta. Pupuntahan din po natin guys ang Jones Bridge, Binondo Intramuros Bridge at Delpan Bridge para makita nyo rin po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade from Manila Bay up to Laguna de Bay ay 25 kilometers at sa kabilang side naman po ay 25 kilometers. Total 50 kilometers po ang project ng ating pamahalaan. Ganun po siya kalaki. Kaya napakaganda po, no, kung matatapos na, pwede na po kayong magbike from Laguna de Bay up to Manila Bay kung kaya nyo pong lakarin or mag-jogging. Talagang panalo po. Ang Pasig River Esplanade po ay handog po ng PBBM admin para po sa bayan at libreng pasyalan lang po siya. Ayan naman po ay LRT1 3rd gen train set bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. Ayan po, may mga taong umaakyat po sa bakod. Diyan po siguro yan sila nakatira sa likod ng Post Office Building. May mga barong-barong po kasi. Dito na po tayo sa Phase 1 na kung saan idudugtong ang Phase 4 na Pasig River Esplanade. Dito po mismo idudugtong. Ayan po, may crane pa rin po dito. Diyan po tayo galing kanina sa MacArthur Bridge. At sabi nga po ng Department of Human Settlements and Urban Developments, pinag-aaralan na nga daw po nila kung paano makakadaan dyan sa MacArthur Bridge. Kasi kung titingnan nyo po, medyo mababa lang po ang elevation ng MacArthur Bridge. Pero kaya naman po siguro. Ito po yung pinakadulo ng Phase 1 na kung saan idudugtong ang Phase 4 papuntang Ayala Bridge and beyond. Ito po yung nasunog na Post Office Building. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay sa likod po ng Post Office Building. Ito po yung Phase 1. At ang natapos pa nga po ng ating government ay Phase 1 up to Phase 3. Ang Phase 2 and 3 ay nasa Intramuros area po. Pupuntahan din po natin guys para makita nyo rin po. Sa mga hindi po nakakaalam, kung gusto nyo pong mamasyal dito sa Pasig River Esplanade by train, ang pinakamalapit po na station ay Central Terminal ng LRT1. At walking distance na lang po from Central Terminal up to Pasig River Esplanade. Ayan na po sa tapat natin ang Jones Bridge. Ayan po, kung titingnan nyo po guys, ang Pasig River Esplanade ay dyan po dumaan sa ilalim ng Jones Bridge. Sa mga gustong mag-jeep mamasyal dito from Recto or Avenida, sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Dito po lahat dadaan yan sa Pasig River Drive. Ayan, dyan po sila dadaan sa ilalim ng Jones Bridge. Diretso po yan palabas ng Soriano Avenue, Anda Circle, Rojas Boulevard, Pier at iba pang mga lugar. Diyan lang po ang Liwasang Bonifacio sa harapan po ng Post Office Building. Sana nga guys, no, yung MacArthur Bridge gagawin po ng ganito, oh, maraming mga lamppost para dagdag attraction dito sa Pasig River Esplanade.
Dito na po tayo mismo sa Jones Bridge. Yan sa kabilang side po ay phase 2 sa Intramuros side. Yan, ito po yung napakagandang Jones Bridge. Pagbaba po natin dito ay Chinatown na po yan. Binondo, Ongpin, papuntang Quezon City, Recto at iba pang mga lugar. Ito po yung phase 1. Dito po tayo dadaan sa ilalim ng Jones Bridge papuntang phase 2 Intramuros. Ayan na po. Time check 5 PM local time. Marami na nga pong tao at lalo pa Saturday. Yan, dito na po tayo mismo sa phase 2. Diyan po tayo galing kanina sa taas ng Jones Bridge. Yan, marami ding parking dito para sa mga single na motor. Meron ding sasakyan. Sa likod po ng building na to ay Magallanes Drive. Marami pong car parking dyan. Dyan lang po sa tapat natin kung saan dumaan yung mga motor at sasakyan. Dyan lang po ang Magallanes Drive. Marami pong parking dyan. Dito muna tayo mauna sa ground level. Yan, napakaganda nga po at malinis po. Sana nga po mapanatili nating malinis ang napakagandang pasyalan natin. At para ma-maintain natin ng malinis ang ating world class pasyalan, at sana po pag may mga basura tayo, kung wala tayong makitang basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating mga bulsa or bag. Then itapon nyo na lang po pag meron kayong makitang mga basurahan. Ayan po ang napakagandang Binondo Intramuros Bridge. Pupuntahan din po natin yan mamaya pagkatapos po natin dito. Ayan po ang grand entrance ng phase 2. Dito na po tayo sa viewing deck na kung saan ang bazaar at alfresco dining.
sa ground level po, yung pinuntahan natin kanina, marami din pong makakainan doon as your choice. At marami din pong iba pang mga shops doon. Sa mga hindi po nakakaalam, welcome po dito ang mga bikers. As you can see, maraming ramp po dito para daanan ng mga bikers at mga naka-wheelchair. Diba guys, napakahaba na po ang lalakaran natin o magbabike kayo kasi from phase 1 up to 3, medyo malayo-layo na rin po yun. Parang nasa 1 kilometer na rin po yata eh. Kaya perfect po dito mag-biking, jogging at walking. Ito po yung ramp na to, pagbaba nito ay Plaza Mexico na po. And after Plaza Mexico ay phase 3 na po ng Fort Santiago Esplanade. Akyat po muna tayo dito sa Binondon sa Moros Bridge. Ayan po ang phase 2, diyan po tayo galing kanina. Ayan po ang Jones Bridge. Ayan po sa tapat natin ang Binondo. Dito na po tayo exactly sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan na po. Pagbaba po nito ay Chinatown na po. Papuntang Divisoria din po. Walking distance lang po dito. Diyan lang po kayo dumaan sa may Juan Luna Street. Napakalapit na pong lakarin. Wala na nga po mga vendors dito. Pinagbabawalan na po sila, matagal na po. Kasi minsan pinagbabawalan po magtambay dito. Ayan na po sa tapat natin ang phase 3. Yan po ay Fort Santiago Esplanade. Doon naman po ang Delpan Bridge. Pupuntahan din po natin guys. Sa mga nagtatanong po ng parking, pwede rin po kayong mag-park dyan. Ayan po ang Maestranza car parking. Katabi lang po mismo ng Fort Santiago Esplanade as you can see.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade as of today, March 22, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.